Nagbabala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Ning matapos na hulihin ang pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng internasyonal na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at pampolitikang implikasyon nito. President Donald Trump nagsalita na. Nagbanta di umano sa ICC sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nagkakaroon ng kilos protesta mula sa magkabilang panig, ang mga sumusuporta at ang mga tumututol sa dating Pangulo. Dahil dito, nasa heightened alert ang ating kapulisan upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng mga pagtitipon. At ano ang banta ni Donald Trump sa ICC? Yan ang ating aalamin. Ayon sa mga ulat, patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Davao City upang ipakita ang kanilang pagsuporta. Marami pang iba ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at may ilan ding nagsasabi na hindi sila makapaniwala na umabot sa ganitong sitwasyon ang dating Pangulo, na minsang tinitingala bilang isang matatag na pinuno ng bansa. Hindi lang sa Davao City nagkaroon ng pagtitipon, kundi pati na rin sa Iligan, Lanao del Norte at Agusan del Norte. Sa Iligan City may mga mamamayang nagsindi ng kandila bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa gitna ng mga tensyonal na pangyayari. USA nagpataw ng kautosang parusa sa ICC. Noong Pebrero 6, 2025, muling nilagdaan ni Trump ang isang executive order na nagpapataw ng mga parusang pang-ekonomiya at paglalakbay laban sa mga opisyal ng ICC. Ito ay nangyari bago pa mahuli si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kautosang ito ay partikular na nakatuon sa mga individual na sangkot sa mga investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, lalo na ang Israel. Ayon sa mga ulat, ang bagong kautusan ay naglalayong hadlangan ng anumang hakbang ng ICC na mag-imbestiga sa mga posibleng war crimes na may kaugnayan sa nagaganap na labanan sa Gaza. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit si Trump ng ganitong hakbang. Noong kanyang unang termino bilang Pangulo, ipinatupad niya ang parehong uri ng parusa laban sa ICC matapos nitong subukang imbestigahan ang mga alegasyon ng war crimes ng militar ng Estados Unidos sa Afghanistan. Ang hakbang na ito ay inalis ni Pangulong Joe Biden noong 2021, subalit muling ibinalik ni Trump ngayong 2025 sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ang desisyon ni Trump ay nakatanggap ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang grupo ng karapatang pantao at pandaigdigang organisasyon. Marami ang nagsasabing ang kanyang hakbang ay isang tahasang pagsubok na pahinain ang international justice system at protektahan ang mga posibleng lumabag sa international law. Gayunpaman, ipinamamalas nito ang kanyang patuloy na suporta sa Israel at kanyang paninindigan na hindi dapat pahintulutan ang ICC na magkaroon ng kapangyarihan sa mga usapin ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Samantala, maraming kumakalat na balita ngayon sa social media na di umano'y nagsalita na si dating US President Donald Trump tungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa viral post, kinondena raw ni Trump ang ICC at nangako pa ng proteksyon kay Duterte at sa mga Pilipino laban sa pang-aapi. Ngunit matapos ang masusing pag-check, napatunayang fake news ito. Ayon sa ilang kumakalat na screenshots, sinabi raw ni Trump, "Dear Philippines, I am deeply saddened to hear the news today about my good friend Rodrigo. I immediately called the presidency of China to discuss the serious matter concerning our good friend Rodrigo. We will protect Rodrigo and the Filipino people from the oppression you are facing." Ngunit nang tingnan ang opisyal na Facebook page ni Donald Trump, walang ganitong post. Ang kanyang pinakahuling post ay noong Pebrero 28,
at wala itong kaugnayan sa Pilipinas o kay Duterte. Ganon din sa Washington Post kung saan walang lumabas na anumang balita na nag-uulat ng pahayag na ito mula kay Trump. Masasabi nating may magandang relasyon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Pangulong Donald Trump nung pareho silang nasa pwesto. Bagamat hindi sila malapit na personal na magkaibigan, may ilang pagkakataon kung saan nagpahayag sila ng respeto sa isa't isa. Noong 2017 sa ASEAN Summit sa Pilipinas, pinuri ni Trump si Duterte at tinawag itong isang good man. Ayon sa mga ulat, naging maayos ang kanilang usapan sa bilateral meeting. Sa kabila ng malawakang batikos ng iba pang bansa at organisasyon sa war on drugs ni Duterte, hindi ito tahasang kinondena ni Trump. Sa isang leaked transcript ng kanilang phone call noong Abril 2017, sinabi pa ni Trump kay Duterte na ginagawa niya ang isang unbelievable job on the drug problem. Sa panahon ni Trump, hindi siya agresibong nagbigay ng pressure kay Duterte tungkol sa karapatang pantao dahil nais niyang mapanatili ang Pilipinas bilang mahalagang kaalyado sa Indo-Pacific region, lalo na sa harap ng lumalakas na impluwensya ng China. Pero noong 2020, inanunsyo ni Duterte ang pagwawakas ng Visiting Forces Agreement, VFA, sa pagitan ng Pilipinas at US na nagdulot ng tensyon. Ngunit hindi ito itinuloy matapos ang ilang buwan. Si Duterte ay mas kilala bilang malapit kay Chinese President Xi Jinping, habang si Trump ay may mas matigas na paninindigan laban sa China. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Davao City Mayor Baste Duterte na tila may patama sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang pagkakaaresto sa kanyang ama ay bahagi ng isang political maneuver na isinagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang social media post, iginiit niya na tila ginamit ng kasalukuyang gobyerno ang pagkakataon upang alisin sa eksena ang kanyang ama na patuloy na may malakas na impluwensya sa maraming Pilipino. May ilan namang nagsasabi na kung hindi nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Duterte at ng kasalukuyang pamahalaan, maaaring naiwasan ang ganitong pangyayari. May mga eksperto ring nagsasabi na ang pagkakaaresto kay Duterte ay may kaugnayan sa mga dating kasong isinampa laban sa kanya. Partikular na ang mga issue ukol sa extrajudicial killings na iniimbestigahan ng International Criminal Court, ICC. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan kung hanggang kailan magpapatuloy ang mga kilos protesta. Maraming Pilipino ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng gobyerno at ng mga taga-suporta ni Duterte. May mga haka-haka rin na posibleng magkaroon ng mas malawakang kilos protesta kung sakaling hindi magkaroon ng malinaw na aksyon ang gobyerno sa usaping ito. Bukod pa rito, may mga analyst na nagsasabing maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan ang pangyayaring ito sa pagitan ng mga sumusuporta sa administrasyon ni Marcos at ng mga nananatiling loyalista ni Duterte. Habang wala pang malinaw na desisyon kung ano ang magiging kapalaran ng dating Pangulo sa Netherlands, patuloy ang paghahanda ng iba't ibang grupo para sa mga susunod na hakbang. Ilan sa kanila ay nananawagan ng hustisya para kay Duterte, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang hakbang patungo sa pagsulong ng hustisya sa bansa. Samantala, hinihikayat naman ng iba pang leader ng bansa ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang anumang karahasan sa gitna ng mga tensyonal na pangyayari. Sitwasyon sa Pilipinas ay nagpapakita kung paano nagiging personal at emosyonal ang epekto ng politika sa buhay ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa mga politiko, kundi pati na rin sa mga ordinaryong mamamayan na nag-aaway dahil sa kanilang paniniwala. Sa huli, ang mga politiko ay darating at aalis, pero ang ating pamilya, kaibigan at kapwa Pilipino ay mananatili. Hindi natin dapat hayaang sirain ng politika ang ating relasyon sa isa't isa. Kailangan nating maging mas maingat sa ating mga salita, mas bukas sa ibang pananaw, at higit sa lahat, unahin ang pagkakaisa ng ating bansa bago ang personal na paniniwala sa politika. Kung nagustuhan mo ating video, mag-like, comment at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.